Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Strong Group Athletics Philippines remain unbeaten matapos nga po nilang talunin ang Japan sa pagpapatuloy ng William Jones Cup. At nagpasya naman ang pamunuan ng San Miguel Beermen na wala na magiging kabuluhan pa ang kanilang magiging protesta ayon kay Robert Don. Tara, pag-usapan talakayin po natin yan matapos po kung maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout ay nasa dulong bahagi lang po ng video ito. Nalagpasan ng Strong Group Athletics Philippines ang pagod at ang short-handed para makuha nila ang kanilang second win sa pagpapatuloy ng 44th William Jones Cup. Tinalo nga po ng Strong Group Athletics Philippines ang developmental team ng Japan 79-67 sa kabila nga po ng kanilang matamlay na panimula at mabigat na challenge naman ng mga Hapones. Ang Strong Group Athletics ay pinangunahan ni Andre Robinson at DJ Finner, pero matapos nga po ang first half lamang pa dyan ng SGA ng 6 na puntos, 39-33. Pero sa pagbubukas ng third quarter, 2 3-pointers agad para naman itabla ng mga Hapon ang laban sa 39 all. Pero nagpakitang kilos sina Robinson at DJ Finner para tulungan at tugunan ang run ng mga Pilipino sa Japan. Gumawa nga po sila ng sariling run, 31-14 sa kalahati nga po ng third quarter, at buong fourth quarter ay nagbigay ang SGA ng 73-53 na lamang. Pero para kay Coach Charles Chu, pangit pa din ang kanilang naging laro dahil ang tamlay nga talaga ng kanilang panimula. Pero overall, talaga namang pinakita nila yung kanilang katatagan at nakuha nga po nila ang nasabing panalo. Narito po si Coach Charles Chu sa ulat ng ABS-CBN. Pangit na laro para sa amin. Ang mga guys ay bugbog mula sa laban kahapon. Kami ay gumugol sa Japan at naglagay ng maraming presyon sa amin. At ito ay mahirap kina Jason at Ian lamang bilang aming mga pangunahing mga ball handlers. Sa nasabing panalo nga po ng SGA, nanguna nga po dyan itong si Andre Robinson matapos nga po siyang mag-boost ng 15 points at pumitas ng 14 monster big rebound. Imagine ito mga shooters, no? 5 block all-around performance. Ito nga pong si Andre Robinson. Katuwang niya po dyan, etong si DJ Finner na nag-ambag ng 14 points, pumitas ng 8 rebound. At ang isa pang magandang performance, ito nga pong si Javi Gomez de Liano. Matapos nga po siyang magbuhos ng kanyang 13 points at 6 of 8 shooting. Siyempre, katuwang din po dyan ang high flyer na si Renz Abanto sa kanyang 11 points. Nagpitas ng 6 na rebound, sinamahan ng 4 na assist, 2 steal at 1 block. Ganda nung kanyang numero nitong si Renz Abanto. Lahat ng pagtatalaan mo sa kanya ay meron kang maisusulat. Mamaya nga pong ganap na alas 5 ng hapon, susubukan nilang patatagin ang kanilang kapit sa unahan ng team standing dyan sa William Jones Cup, laban naman sa Qatar. So yan po yung ating abangan mamaya. Strong Group Athletics Philippines versus Qatar. At eto, pag-usapan naman po natin yung kontrobersya pa rin sa PBA. Nagdesisyon na nga po ang San Miguel Beermen na wag na lamang ituloy ang kanilang protesta matapos ang kontrobersyal na tawag sa Game 1 ng kanilang Best of 7 finals ng Tokentex Tropang 5G. Pero mananatilian niya sila na matatag ang kanilang paninindigan at hindi na dapat itinawag pa ng nasabing offensive interference violation sa dunk ni Mo Tautua. Sa mga huling bahagi nga po yan ng bakbakan. Sa sulat nga po na nilalaman sana ng kanilang protesta na nilagdaan nga po ni San Miguel Beermen Team Governor Robert Don na dapat ay isusumiti sana sa tangkapan ng PBA bago nga po ang 12 noon deadline Monday. Pero nagpasya ang San Miguel Beermen na wag na lamang itong ituloy dahil mga shooters nagbigay na nga daw po ng pahayag at nag-press con etong si PBA Deputy Commissioner Eric Castro, kaya wala na din naman itong magiging kabuluhan pa. Sa halip ay nag-meeting sila kahapon mga shooters, no, at humingi nga po ng paglilinaw etong si Robert Don na San Miguel Team Governor at Team Manager na si Gia Vanilla mula kay Eric Castro
na siya naman pong supervisor ng mga opisyal na kung bakit kailangan gumawa ng review sa dunk ni Moto Tua. Sa panayam nga po ng Spin.ph kay Robert Non, binatikos nito sina Eric Castro at si Pascual. Ang opisyal, sinabi nga po ni Robert Non na nakausap nila ang tatlong referee na nag-officiate ng Game 1. Sinabi nga daw po ng dalawa na hindi sila sigurado kung ito nga daw po ay isang offensive interference violation at ang isa naman daw po ay hindi sigurado. Narito po si SMB Team Governor Robert Non sa ulat ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Papaano mo isususpend ang referee? Tama naman sila na tukol para i-review. Bakit mo sisisihin yung referee? Dapat ang sisihin mo yung technical committee. Binago nila ang resulta ng laro. Dapat bigyan pa nga ng medalya yung mga referee. Tama sila na hindi tumawag. Yung isang referee siguradong sigurado. Yung dalawa hindi sigurado. Di mas lamang non-call dapat. Inagaw nung dalawa ang desisyon. Robert Non, referring nga po kay Castro and Pascual, permado ko na Kaya lang, after what happened last night, di ba, nagpa-press con siya, si Eric Castro. Siya nga po ang tinutukoy ni SMB Team Governor Robert Non. Yan nga po ang mga naging pahayag ni SMB Robert Non. Well, ayon naman sa technical committee na karapatan nga daw po talaga nila ang mag-review ng non-call. So yan nga po ang ating abangan at sigurado ako mas magiging mabigat ang laban sa pagitan ng dalawang kupunan, etong San Miguel Beermen at ng Token Text Tropang 5G. Dalawang kupunan na iisa ang gusto. Ang gusto nga po ng San Miguel Beermen ay redemption, samantalang ang Token Text Tropang 5G gusto nila siyempre ng kanilang kauna-unahang Grand Slam. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion? Diyan na lang po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina